Anak ko rin ba si Tyrone? Ha? Oo, ang buong akala ko, isa lang ang anak niyo. Si Belle nga, may naiwan pa palang isang sanggol sa sinapupunan ni Rosel. Kambal pa lang anak niyo. Isipin mo, kapag sumabog ang katotohanan, sino kawawa? Si Rosel at Tyrone. Eh kung si Belle na hindi mo kaya ipaglaban kay Via eh. Si Tyrone pa kaya? Hanggang ngayon, pinagkakait mo kay Tyrone ang tatay niya. Lahat ng ginagawa ko para sa anak ko. Para sa kapakanan niya. Kapakanan niya o para sa kapakanan mo? Kung ikaw tatanungin ko, gusto mo bang makilala yung tatay mo? Bakit niyo po tinatanong po yun, sir? Kilala niyo ba ang tatay ko? Sir Chris? Kilala niyo ba yung tatay ko? Sir Chris, ba't parang natigilan po kayo? Okay lang po kayo, Sir Chris? Kilala niyo ba tatay ko? Sorry, Tyrone, ah. Hindi ko kilala tatay mo. Pero, susubukan kong alamin kung sino siya. Kikilalanin ko siya para sa'yo. Pasensya ka na. Medyo emotional ako dahil... Ba yan, Sir Chris? Kala ko makikilala ko na yung tatay ko eh. Ay... Madam, mo niyo na po akong konsensyahin. Uulitin ko lahat ng ginagawa ko para sa anak ko. Madam, wala kayong karapatan parang husgahan ako. Kung paano ako bilang isang ina. Hindi kita hinuhusgahan. Sinasabi ko sa iyo yung totoo. Bakit mo tinatago kay Tyrone ang tatay niya? Bakit? Kanino ka natatakot? Oo, nagkamali ka noon. Pumatol ka sa may asawa, nagkaanak ka. Eh ano naman, hindi na issue ngayon yun. Madam, ayoko po ng gulo. Hindi mabuting tao yung asawa ng lalaki na kabuntis sa akin. Si Via bang tinutukoy mo? Ang asawa ni Chris? Madam, mo yun na po akong hulihin. Wala po kayong makukuha sa akin. Hanggang kailan mo plano itago ang totoo kay Tyrone? Hanggang sa ikamatay ko. Hello, Doc. Lumabas na ba yung result sa mga bagong test ko? Sige, Doc. Pupunta ako sa klinik mo. Okay lang yan. Nandito naman ako, di ba? Sabi ko naman sa'yo, parang ako na rin ang tatay mo at ikaw parang anak ko na. Pero Sir Chris, iba pa rin pag kadugo ko eh. Yung talagang pinagmulan ko. Tyrone? Sir Chris. Chris! Via? Belle? Hi. Hi. Hi, Dad. Oh, napadaan kayo dito. Nalaman ko sa secretary mo na dito pala yung meeting mo, so inaya ko si Belle. Di pa ako tapos makipag-meeting kay Tyrone eh. Gusto kasi ni Mommy na mag-bonding tayo, kaso nga po, may meeting po kayo. Yeah. At siya pala yung ka-meeting mo. Yung anak ni Rosel.
Good afternoon po. I'm so sorry, Jacinta. Doc, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Mamamatay na ba ako? Kailan? Kinalulungkot ko. 9 months, Jacinta. 9 months na lang ay tatagal ng buhay mo. Ate! Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Siya yung ka-meeting ko. O siya pinadala ni Madam Jacinta. And let's face it, paubos na tayo. Wala na tayong rason para maging maarte. We need this. Okay, fine. Business is business. As long as hindi si Rosel ang kamiting mo, I'm fine with it. Then, join us. Teka, hindi ba dapat tayo-tayo lang? Di pa kami tapos mag-uusap eh. Halika na, Bel. Join us. Halika na. Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Oo, ate, sinusundan kita kasi nag-aalala ako sa kalagayan mo. Nag-aalala ka sa akin? O sa kayamanang maiiwan ko kapag namatay ako? Wala akong interes sa kayamanan mo. Alam mo gusto ko. Mapatawad mo ko't makasama kita. Yun ang gusto ko, ate. Talaga ba? Mabuti. Good for you. Dahil kahit anong gawin mong pagpapanggap, wala kang makukuha sa akin kahit isang kusing. Yan ang dapat mong tandaan. Tawan mo ako! Share tayo. Huwag kang mahiya. Ating kapatid, oh. Salamat, Bel. Dapat may extra plate tayo. Plato na lang, please. Extra plate. Thank you. Sige po. Okay, wait muna natin yung plate, ha? Magkapatid nga sila. Mga anak ko. Yun. Perfect. Thank you. Uy, bakit tinitipid ka sa dalawang yan? Di ba meron silang pinagdaanan? Nag-away pa nga, di ba? Eh, buti nga ngayon, kita mo, parang walang nangyari. Magka-vibe silang dalawa. Kasi naman, Dad, parte naman po yun sa pagkakaibigan. Yung mga may pagsubok. Ang mahalaga, nalagpasan namin. Kain na. Sakto. Salamat. Kain na, huwag ka na mahiya. Masarap to, promise. Promise.